Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan ay siyang batong maging sandigan. Ito ang gawa ng poong kahanga-hanga sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagdarama, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow down and let us pray. We may silently tell God our own petitions. Please pray for your priest. As today we celebrate also Saint John Marie Vianney Sunday. Saint John Marie Vianney is the patron saint of all priests. Draw near to your servants, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness, that for those who glory in you as their creator and guide, you may restore what you have created and keep safe what you have restored. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, forever and ever. Amen. In the first reading, Kohelet reminds us that possessions and worldly endeavors alone do not guarantee happiness. This emptiness in human existence prepares us for God who alone can fulfill our desires. A reading from the book of Ecclesiastes. Vanity of vanities, says Kohelet, vanity of vanities, all things are vanity. Here is one who has labored with wisdom and knowledge and skill, and yet to another who has not labored over it, he must leave property. This also is vanity and a great misfortune. For what profit comes to man from all the toil and anxiety of heart with which he has labored under the sun? All his days sorrow and grief is his occupation. Even at night his mind is not at rest. This also is vanity. The word of the Lord. Thanks be to God. If today you hear his voice, harden not your hearts. If today you hear his voice, harden not your hearts. You turn man back to dust, saying, Return, O children of men, for 1,000 years in your sight are as yesterday, now that it is past, or as a watch of the night. If today you hear his voice, harden not your hearts. You make an end of them in their sleep. The next morning they are like the changing grass, which at dawn springs up anew, but by evening wilts and fades. If today you hear his voice, harden not your hearts. Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. If today you hear his voice, harden not your hearts. Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. And may the gracious care of the Lord our God be ours. Prosper the work of our hands for us. Prosper the work of our hands. If today you hear his voice, harden not your hearts. In the second reading, St. Paul encourages us to set our hearts on higher realms. We have to let go of our old selves with our worldly practices and put on a new life in Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death, then, the parts of you that are earthly, immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed for knowledge in the image of its Creator. Here, there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God.
the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, 'Now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry.' God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi ko personaling pagpupugay para sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo para sa ating bayan at para sa inyong pamilya. Welcome sa Our Lady of Lassen at Quasay Parish, kung saan ayos lang po umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Palagay ko naman po lahat kayo o halos lahat kayo dito mag-a-agree sa sasabihin ko na ang pera ay mahalaga. Tama po ba? Kaya nga siguro lahat o halos lahat ng mga panalangin po natin kapag tayo'y nagmimisa, nagsisimba, ay may kinalaman sa pera. Halimbawa, yung panalangin mo na sana makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak mo, mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo, may kinalaman ng pera dito. Yung panalangin mo na sana mapasok ka sa magandang trabaho, mag-boom ang iyong negosyo, may kinalaman ng pera dito. Yung panalangin mo na sana'y magkaasawa ka na, siyempre dapat may pera. Yung panalangin mo na sana'y gumaling ka sa sakit mo, ang mahal mo, malaki ang maitutulong ng pera dyan. Sa katunayan, natatandaan ko dati sa isang parokya kung saan ako dati na-assign, nagpa-raffle kami. At sa prize money na 10,000 pesos, isang pilay ang napili, nabunot. Ay, akalaan niyo yung pilay. Nakalimutan yung kanyang saklay. Kaya sabi namin doon, biro namin noon, nakalakad ang pilay sa laki ng bigay. Tawa-tawa pa kayo? Ilan sa inyo ang na-paralyzed kapag walang pera? Wala kayong gana, hindi kayo makagalaw. At kapag nagtagal-tagal pang walang pera, nako, mas lalo na. Nagkakaroon na kayo ng kung ano-anong paranormal activity. Minit na ang ulo nyo kung ano-ano naisip nyo. Malayo pang Pasko, parang mamaya gusto niyang mangaroling. Akalain nyo, unahan nyo pa si Jose Marichan. Seriously, maraming pwedeng gawing mabuti dahil sa pera. An experience will tell us, minsan gusto mo pang tumulong, pero hindi mo na magawa dahil kinakailangan ng perang pantulong.
So how you wish sana may pera ka. Ganon kahalaga ang pera. Kaya naman, hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na masama ang pera. Hindi naman sinasabi sa atin ng Panginoon, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na huwag tayong hangad ng pera o kayamanan. Sapagkat biyaya rin naman yan, lalo pat sa mabuting paraan, na pagsisikapan, pinagtatrabahuhan. Ang warning lang niya ay mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman upang hindi tayo matawag na fool o hangal katulad nung mayaman sa Ebanghelyong ating napakinggan. By the way, pag sinabing fool o hangal, sa mas diretsyong pagkasalin, ang ibig sabihin niyan, tanga. Ngayon, kung iisipin natin, parang hindi yata applicable dun sa mayaman sa parable sa ating gospel reading. Kasi, napalago niya yung negosyo niya eh. Ang dami niya kayang ani, sobra-sobra. Ibig sabihin, matalino. Madiskarte siya. Di ba? Bakit siya natawag ng Panginoon na fool, hangal, tanga? Sige nga po, kailan ba natin madalas natatawag, nasasambit para sa isang tao, tanga? Di ba kapag mayroong isang bagay na dapat ay alam niya, pero hindi niya alam o kanyang nakalimutan, tanga mo naman. Parang nung mabate ni Pedro si Juan, sabi ni Pedro kay Juan, Juan, paano yung tenga mo? Sumagot si Juan, kasi nagpa-plansya ako, biglang nag-ring yung phone ko, sinagot ko, ay, plansya pala yung nadikit ko sa tenga ko. Sumagot ulit si Pedro, nagtanong uli na ito, bakit dalawang tenga mo nasunog? Tumawag uli eh. Juan, ano ba namang katangahan niya? Tanga yung mayaman sa ating Ebanghelyong napakinggan sapagkat hindi niya alam, nakalimutan niya lang, ang isang napaka-obvious na katotohanan na sinabi ni Kristo. Anong sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Ang katuturan ng buhay ng tao, ang kaligayahan ng buhay ng tao, ang kahulugan ng buhay ng tao ay wala sa pera, wala sa kayamanan. Alam natin yan. Obvious na obvious yan. Sabi nga po ni Jim Carrey dati, di ba? Sabi niya, I think everyone should get rich, be famous, and do whatever they dreamed of so that they will see it's not the answer. Hindi sagot ang kayamanan. Hindi sagot ang pera. And again, alam natin yan. Marami na tayong kitang ganyan. Napatunayan na natin yan. Ay baka isipin nyo at baka sabihin nyo, si Jim Carrey hindi naman kayamanan, kasikatan. O sige, bakit ba patuloy pa rin ang pagpapayaman ng sobrang ng yaman katulad nila Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates? Kung ang pera ay nakapagpapasaya, nakapagpapabigay ng contentment talaga, hindi kaya pwede nilang sabihin, okay na, pwede na, ayos na, stop na. Gayong kahit mag-stop sila ngayon, hindi na mauubos ang pera nila. Pero bakit patuloy pa rin? May nagsabi nga po minsan, actually according to studies din, yung mga mayayamang ganyan, huwag kang masyadong madideceive kapag makikita mong napakasimple lang, naka-t-shirt lang, naka-jeans lang, kumakain sa fast food lang, si Elon Musk sa apartment nakatira lang. Ay nako, huwag mo sasabihin kontento na sila. Baka hindi pa. Kasi kung minsan o kadalasan, ito ay business strategy lang nila para hindi sila mainit sa mga mata nang pwedeng gumawa ng masama sa kanila at pabor din sa kanila kasi nagiging mas relatable sila sa mga customers nila. Ang ibig sabihin nun, safe ang pera. Ang ibig sabihin nun, dagdag mas maraming pera. Of course, may mga charities sila. Pero kung titingnan mo, napakaliit na porsyento ang binibigay nila kumpara sa bilyong-bilyong kinikita nila. Siyempre, hindi naman natin sila dapat husgahan. Pero bottom line, ang gusto kong sundutin katotohanan at alam natin pare-pareho yan. Nakaka-addict ang kayamanan.
Kaya nga, pinag-iingat tayo ng Panginoon kasi baka hindi natin mamalayan. Biktima na rin tayo ng kayamanan. At ang magandang indikasyon para malaman, kung dahil sa kayamanan, ay meron tayong mga naipapagpalit na tunay na kayamanan. Kung dahil sa pera na sinabi nating mahalaga, ipinagpapalit natin ang mga bagay, tao, relasyon na hamak na pinakamahalaga, doon tayo nabibiktima ng pang-aalipin, ng pagkagahaman ganid sa pera. O diba, according sa report, maraming mga politiko ang nag-aatubili, isipin daw mabuti. Isipin nyo munang mabuti. Maraming buwis ang nakukuha sa online gambling. So isipin nyo mabuti, kung ito total ban na ito, talagang pinag-isipan tayo mabuti. Ay alam po ninyo kung bakit si Cardinal David, mga pare, ayaw sa online gambling? Kami nagpapakumpisal. Ako na lang po. Ayan. Regular ang pagpapakumpisal natin dito. Halos araw-araw. Pwera lang Linggo at Martes. Ang dami ko nang na-encounter. Sira ang buhay, sira ang pamilya dahil sa online sugal. Abay, kung mararamdaman niyo yung sentimiento nila, maawa talaga kayo Maawa talaga kayo. Parang durugista sa drugs yung kausap mo. Baka nga mas malala pa Matindi. Kung sila maupo sa kumpisalan, sinisigurado ko po, hindi sila magdadalawang isip. Malamang sa maisip nila, ayokong mangyari sa kamag-anak ko ito. Ayokong mangyari sa akin. Ayokong mangyari sa anak ko ito. I-total ba na ang online sugal na yan? Unless magpapakatanga pa rin tayo. Kung ipagpapalit natin yung buwis daw na nakukuha, na hindi naman natin alam kung napapakinabangan natin buong bayan, o napapamulsa lang, tapos isasakripisyon natin ang buhay, lalong-lalo na ng mga kabataan madalas ang biktima. Sabihin niyo pa, be responsible. Hindi naman lahat kasi responsable mo Maraming naliligaw. Ay baka nakakalimutan mo yung sabi ng Panginoon, mabuti pa sa'yo na sabitan ng giling ng bato sa leeg kaysa maging sanin na pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Pag sinabing isa sa maliliit na ito, yung mahinang pananampalataya, yung hindi pa mature, yung hindi kayang pigilin sa pagsusugal, sa droga ang sarili niya. Nagkakasala tayo dyan. Kaya muli-ulitin ko, huwag niyong tatangkilikin ang mga artista, ang mga content creators na nagpo-promote ng sugal. Tandaan nyo yan. Nagiging accomplice kayo. Ay, sinisigurado ko sa inyo, nagkakasala kayo kapag pinapanood nyo ang content ng mga nagpo-promote ng sugal. Ulitin ko uli para mas manaig sa inyo. Bakit ba nagpo-promote ngayon yung mga content creator? Yung dati mga magaling sumayaw. Yung dati magaling mag-jokes. Okay na yung dati. Bakit? Nawawala na yung kita nila pera-pera na lang din. Wala kaming pakialam sa inyo. Basta kami magpo-promote ng online sugal kasi gusto namin kumita. Nakita nyo na? Hindi ka man mabiktima. Paano kung mabiktima? Yung isa sa mahal sa buhay mo. Sige nga. Kaya wag niyong tatangkilikin yung mga content creators na yan na nagpo-promote ng sugal. Pinagpapalit ang mas mahalaga kaysa sa pera. Baka akala nyo, kastigo lang ako ng kastigo kung sino. Ako aminin ko sa inyo. Hindi ako nag-online sugal Teka muna. Baka sabihin nyo, naku, hindi na ako magbibigay sa kolekta mamaya. Teka muna. Unang-una, hindi ko nahawakan yung kolekta, okay? Eto, clarify ko. Sa mga nagsisimba sa inyo dito, lalong-lalo na, paglinggo. At ang tinutukoy ko yung mga few months ago. Sigurado kong pansinin ninyo, lalong-lalo na sa umaga, in between masses, ang daming nagpapabless ng sasakyan. Di ba? Dami. Pero ngayon hindi na kasi nga nire-regulate na natin At kahit maayos na yung patio natin,
Ang sabi ko, i-regulate na natin in between masses, ang blessing na sasakyan, maximum 5 lang. So yun, mga 5-7 minutes lang. Hindi tulad dati. Aba, yung nagpapabless ng sasakyan, mula dito sa likod ng simbahan hanggang doon sa may tarangkahan. Ang haba! Sabi nga nung sekretaryo, para na tayong antipolo, Father. Hindi ko alam kung bakit gusto niyo sa akin nagpapabless ng sasakyan ninyo. Kaya lang ang kapalit nun, nalilate si Father sa misa. Hindi lang 10 minutes kung minsan 15 minutes, minsan 20, minsan 30 minutes pa. Di ba? Kung nag-o-online mass kayo, lalo na pag linggo. Ayan, linggo. Di ba? Bakit kaya late si Father? Nagbe-bless. At anong nasa sakripisyo pa? Yung pahinga ko. Even for a few minutes, imbis na mamahinga na lang ako, nagbe-bless pa ako. So nasa sakripisyo ko ang dalawang napakahalagang bagay, misa at pahinga. Dahil sa pera. Ang lalaki nyo kasing magbigat. Nakaka-addict. Nakakatanga. Akalain yung taon din yun na. Taon din yun na. Lagi kong sinasabi, nakakahiya naman sa kanila. Galing pa sila sa ibang lugar eh. Kaya i-bless ko yung sasakyan nila. Kahit pagod na ako. Akalain mo, ginagawa ko yung dahilan sa sarili ko? Oh, para lang akong tanga. Kasi alam ng Diyos ang dahilan. Dahil nasisilaw ako sa mga binibigay. Buti na lang, ginising na niya ako. Ngayon, hindi na talaga. Unless last Mass, pero ngayon regulated na. So, anong nangyayari ngayon? Mas solemn ang misa, lalo na paglinggo, ha? Hindi ako nagmamadali, hindi nalalate si Father, malate man konting-konti lang, dahil natagal lang ang sermon. Nakapagbe-bless pa ako ng mga tao pagkatapos ng misa. Something good is going to happen to us. Di ba? At nakapagpapahinga ako, even for a few minutes lang. Oh, I've been missing those things, those very important things. Dahil natanga ako sa pera. Mga kapatid, we could be missing. No, we are surely missing mga bagay na mas mahalaga kapag ang mas pinapahalaga natin ang pera. Mahalaga ang pera, pero hindi itong dapat ang pinakamahalaga. Magiging tanga tayo kung isasakripisyo natin dahil sa pera, ang mga bagay na mas mahalaga. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, pamilya, kaibigan, pagtitiwala sa iyo, kalusugan mo, karangalan mo. Ay, nako. So, wag tayo magpakatanga. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa kahit sino, sa kahit ano. Huwag tayong magpatayo ng malaking bahay, tapos hindi naman tayo makapagpapatayo ng totoong tahanan. Yung tahanan kung saan ka talaga tatahan kapag mayroon kang problemang pinagdaraanan, sapagat ang pamilya mo ay nagmamahalan. Huwag mong naising bumili ng isang magarang sasakyan, pero actually, wala namang direksyon ang buhay mo. Pabanjing-banjing ka na lang. Hindi mo pinahalagan mga dapat pahalagahan. Huwag mong naisin ang bumili ng magara, mamahaling relo, kung wala ka naman ding naibibigay na panahon, lalong-lalo na para sa mga mahal mo. Huwag mong naisin ang kapangyarihan at pagpapalit mo ang pakikipagkaibigan at maging lalo na ang iyong karangalan. Huwag tayong bumili ng mga taong makakasama natin. Ang gawin natin ay piliin natin yung mga taong talagang nandyan at nagmamahal sa atin. Huwag nating ipagpapalit ang mga bagay na tunay mahalaga dahil lamang sa pera, sapagkat magsisisi po tayo. Maniwala po kayo. Tandaan natin, ha? Kung gusto nating maging tunay na mayaman, dapat meron tayong mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Malinis na konsensya, relasyon sa Diyos, maayos, masayang pamilya. Okay? At yun ay binibigay naman ng libre ng Diyos sa atin.
Kailangan lang tayong magpakabuti. Kailangan tayong sumampalataya. Kailangan lamang tayong umayos. Libre namang binibigay yung mga kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Kaya kat pinagpapalit mo sa mga bagay, nabibili mo pa ng pera o hindi ba? Pag ganyan ay talagang katangahan lang talaga. Alin ko na lang po yung mga contestants, halimbawa sa mga game show, laban o bawi, yung bang namimiss yung prize money, yung dapat ay bawi na pala, nilaban pa. Ano sinasabi niyo kung minsan sa kanila? Tanga-tanga kasi, tanga-tanga. Sabi kung ako'y contestant, sabihin ko, ikaw kaya dito? Hindi ko nakikita. Paano kung tanga? Ang tanga, yung nakikita mo, kung ano yung pinakamahalaga. Tapos, yung hindi mahalaga ang pipiliin mo. O di ba? Kitang-kita mo na, relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya, relasyon sa kapwa-tao, malinis na konsensya, yun ang mahalaga eh. Kaya katangahan kung hindi natin pipiliin ang mga yan. Pag-iisihan natin yan, ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang sambuko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sambuko, Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang Alam kong sambuko. ng Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, magiging ipokrito po kami kung sasabihin namin ayaw namin ng pera, ayaw namin ng kayamanan. Gusto po namin, lalo pat kung makatutulong sa amin. Pero Panginoon, tulungan mo rin po sana kami muna magkaroon ng tamang disposisyon kung paano gumamit ng pera upang hindi kami ang gamitin ito. At sana, Panginoon, wag maging dahilan ng pera para mawala ang mga bagay na sa amin ay mahalaga. Ang relasyon namin sa iyo, ang magandang pakikipagtunguhan sa aming pamilya, ang mga tunay kong kaibigan. Tulungan mo ako, Panginoon. Ang sabi mo sa aming salmong tugunan, our days are numbered. Limitadong oras namin sa mundong ito. Kaya sana, hallelujah, pahalagahan namin ang mga bagay na mahalaga talaga. Hallelujah, ituro mo po sa amin. Kasi minsan nabubulagat kami ng pera. Siya ay muling mabalik sa atin. Tulungan mo po kami huwag malito sa kung ano ang dapat naming pahalagahan sa buhay. Ayaw naming magsisi. Ayaw naming magsisi balang araw na hindi namin nakita ang mga bagay na mahalaga sa amin. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang makatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Life in Christ is the only treasure worth having. May we set our hearts in what is above, not on the passing things of this world. We put our trust in the Father's loving kindness as we pray. Father, listen to the prayer of your children. Father, listen to the prayer of your children. Send to your charge shepherds and missionaries with the heart of Saint John Baptist, Mary Vianney. May they welcome sinners to the sacrament of reconciliation and minister to the poor and lowly. We pray. Father, listen to the prayer of your children. Touch the hearts of the powerful, the rich, and the famous. May they reflect the vanity of earthly things, and their restlessness seek peace and contentment in God, who alone suffices. We pray. Father, listen to the prayer of your children. Inspire young men and women to heed the call of Christ to serve as priests, brothers, sisters, catechists, or lay leaders. We pray. Father, listen to the prayer of your children. May the Jubilee year 2025 may be an acceptance time to deepen our faith and hope and to store up heavenly treasures by our act of charity. We pray. Father, listen to the prayer of your children. At the end of their earthly pilgrimage, may our departed loved ones find their rest and happiness in your peace, O Father. We pray. Father, listen to the prayer of your children. Father, Let us pray for the urgent concern of our community and for our personal intentions. We pray. Father, listen to the prayer of your children. Father, help us to see your kingdom as our greatest treasure and make us joyful sharers of our goods and talents. At the end of our lives, may we appear before you rich in the things of the Spirit, through Christ our Lord. Amen. Offertory. Sa tinapay at alak na laan, patikin ang dulot mo, kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan.
Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lan. Patikin ang dulot mong kaligtasan. Alik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lan. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat humarap sa dambana, naririto kami upang pag-ibig natin narito ang aming alay. Ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal. Handog ng bayan mong mahal. Nanalay sa iyong palad.
basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Narito ang aming ngalan, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong kapuri-puri ka po, o naming mahal, o Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord, as we offer this bread and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life, send us your spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Graciously sanctify these gifts, O Lord, we pray, and accepting the oblation of this spiritual sacrifice, make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you laid the foundations of the world and have arranged the changing of times and season. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty deeds.
through Christ our Lord. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us silently remember and pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lasalette, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. The Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be
this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Amen. The peace of Jesus be with you always, and with your your spirit. spirit. Let us offer one another a sign of God's peace. Kapayapaan ko. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pasakit, may kulay ang silahis ng pag-ibig.
masisiyahan kung walang pagmamahal, kakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kabiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Langit, kayaman ang di malilim, ligaya, tuwang walang kahulili, sining na di makatkat sa isip, sa mundo'y di makamit ang gintong pagmamahal, kayamanan ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Biyayang pagpapalang masagana, kaloob ng masintahing bathala, langit, tugatok na ninanasa ng lahat ng nilikha, kaluluwang nagmamahal, Diyos ang tanging adhika. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kabiling ang lumikha. Hanapin natin kayaman ang mapayapa, buhay ni Jesus na mananakop ang halimbawa.
Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdiligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Accompany with constant protection, O Lord, those you renew with these heavenly gifts, and in your never-failing care for them, make them worthy of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal Have One. mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Have Immortal mercy on us and on the whole One. world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak.
Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang biyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Pira ng Lahat na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Actually, I was waiting for the prayer for priest kasi priest day bukas. Ngayon hanggang bukas. Magdasal nyo lang kami, ha? Okay, magdasal nyo lang kami. Salamat po sa inyong pagkikisa at sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating sovereign siya, sa ating mga nag-aali ng alkansya, sa mga tumatangkilik sa Trinity and the Crown, at kayo din sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Salamat po sa generosity niyo lahat, at kayo din sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nag-donate through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.